Hindi ako magpapakatagal, dadako na tayo agad sa Word sapagkat meron pa tayong Lord's Table. Kanya hihilingin kong ihanda nyo na ang inyong mga dalang Biblia. Handa na rin ang mga notebook at ballpen. Mag-aaral na po tayo ng Word of God. Ating buksan ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 11. Ating babasahin yung verses 28 hanggang 30. At bilang paggalang sa pagbabasa nito ay hiling kong tumayo po tayong lahat. At bago natin basahin, magandang pinapahayag natin ng blessing ng pag-aaral at pagbabasa ng Word. Sabihin natin sa ating katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Ayan. Alright. Basahin natin. Matapos mabasa, please remain standing at mananalangin po tayo. Matthew 11, 28 hanggang 30 sa New International Version. Handa po. Basa. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest in your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Maraming salamat, Panginoon, kasi ang salita mo talaga ay aming pagkakataon para makahugot ng kalakasan. Ang salita mo ay talagang ibinigay mo upang dito ay makakain ng aming spiritual na buhay, magabayan ng aming mga iniisip, mga dinadala, sapagkat ang salita mo, Lord God, ay liwanag. Ang salita mo ay naglilinis. Ang salita mo ay nagpapagaang ng buhay. At bayaan mo sa pagkakataong ito na aming itatampok ang iyong word. Ikaw po ang aming marinig. Magsalita ka, Panginoon, at kami ay nakahanda na makinig at magpailalim sa power at authority ng iyong word. Linisin mo kami ng banal mong dugo upang walang maging hadlang sa ibubuhos mong pagpapala ng iyong banal na salita. So Lord, sa porsyong ito, ikaw nang magsalita, ikaw nang magtangan, at sa iyo namin pinagtatagubilin sa matamis na pangalang Jesus. Amen. Thank you. Last Wednesday ay may tinalakay kami na angkop sa nangyayari sa panahon natin ngayon. At dahil diyan ay nilagay ng Lord ang aking puso, nagawa na siya ng serye. So ang magiging punong tema ng ating pag-aaralan sa mga darating pang linggo, panalangin natin, ay may pamagat pong Life in Times of Crisis. Sabi ko nga, last Wednesday, dapat matutunan nating mabuhay ng may worry-free. At mahirap kasi talaga na maapektuhan tayong lubos ng krisis na nangyayari. At purihin ng Panginoon na merong pangako ang kanyang salita sa Matthew chapter 6, na kung saan nagsasabing huwag tayo mag-worry. Sabi mo sa iyong katabi, huwag na tayo mag-worry. At ang prescription na binigay ng Panginoon para hindi mag-worry, Matthew 6:10 hanggang 30, hanggang 33, ang prescription, seek first God's kingdom. Ang paghahanap ng kaharian ng Diyos ay yung hindi hahanapin yung kaharian sa langit. Hindi yon, kundi kaharian na kung saan nandito yung paparating na kaharian. Na kung saan sinasabi ng Panginoon ay yung paghahari niya sa ating mga puso't buhay. So hindi na ako magbibigay ng review. Subaybayan ninyo sa Wednesday gathering na naka-record sa ating social media kasi maganda po yung segue.
Today, sa ating pagpapatuloy, sa panahong may crisis, dapat hindi lamang natin matutunan yung worry-free na buhay, but also number 2, dapat matutunan natin yung wait-free na buhay. Live worry-free and wait-free. Sabi mo yun sa iyong katabi, live worry-free and wait-free. Sige po. Ayun. Yun ang tinuturo sa atin ng word. John 6. Ang ating makikita sa Tagalog ay ang mga salitang ito. Sabi ni Jesus, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanglibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Ito magandang parte dyan. Napagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Pwede ba palakpakan natin si Lord dyan? Maliwanag, ang gusto niya ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pagiging Kristiyano. Sa pakikipag-isa natin sa Kanya, yun ang sabi, no? Gusto niya, kapayapaan ang dulot nito, hindi gulo. Punayin po ninyo ang sinabi, no, nung talata, natural na makakaranas tayo ng mga kapighatian sapagkat tayo ay nabubuhay sa isang magulo at maraming daigdig. Pero, ayun ang masarap na kadugtong. Sabi ng Lord, huwag kayong mag-alala. Kahit ba merong magulo na daigdig, sapagkat natalo ko na, sabi niya. Napagtagumpayan ko na ang lahat. At kung kayo ay nakipag-isa sa akin, magkakaroon kayo ng gantimpala ng kagaangan. Pwede mapalakpakan natin si Lord uli dyan. Dahil napagtagumpayan na niya ang lahat ng bagay. Ang gusto ng Panginoon, tahimik ang buhay ng tao at magaang. Kahit may crisis. Alam ni Lord na tayo ay makakaranas ng kabigatan ng loob, walang exempted. Kanya, itinuro niya sa atin yung wait-free living. Now, ano-ano ba yung mga nagpapabigat ng loob? Okay? Ating isa-isahin at maaaring sa pagkilala natin ito, baka nangyayari sa ating buhay, ay matutunan natin ano yung tinuturo ng Panginoon na dapat nating gagawin. What are the things that wait? Yung mga nagpapabigat sa ating puso't buhay. Ano ba yung mga heart burdeners? Ano yung mga nagpapabigat ng ating loob? Isa-isahin natin. Sulat nyo, number 1. Yung tinatawag na getting involved in something you really don't want. Yung pagkakasubo sa hindi mo ginusto, nakokompromiso ka tuloy. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Marahil nasabi niyo na po ang mga salitang ito. Listen. Bakit ba ako napa-oo? Hindi ko naman pala dapat in-ohan. Ayan. O kaya, nasabi niyo na marahil ang salitang ito, bakit ko ba tinanggap yung invitation? May conflict pala. O kaya naman, bakit ko ba nasabing, oo, gagawin ko, samantalang ayoko namang gawin? O ito pa, baka nasabi niyo na rin to. Bakit nga ba ako napasubo? O nasabi niyo na ba yung mga salita na yan? Yung pagkakasangkot sa talagang hindi mo gusto, mabigat po talaga yan sa kalooban. Kasi hindi mo nga gusto eh. Okay? Kung minsan, nasasangkot tayo dahil nadala lang sa kantsaw, o kaya nasasangkot tayo sa kabigatan dahil sa pakiusap, o pamimilit ng kapwa, o panggigipit ng iba. Meron pa nga, napasubo minsan dahil sa yabang.
Dahil sa hiya, o napahiya, o ayaw mapahiya, o kung ano pang mga dahilan. Yan po, mga minamahal, napapasubo tayo. Hindi naman natin gustong buong-buo, kanya nagiging mabigat sa ating kalooban. Halimbawa, napasubo kang, sige, paaralin kita, akong bahala. Ay pagkatapos, sinabi mo yan sa iyong kaibigan, and then suddenly, hindi rin pala obra. Wala rin palang resources. Pati yung mga nasasabi, o sige, papakasalan kita, tapos sige, eto ngayon, napapaisip ka, ikakasal ka na lang kabukasan, pero nagdadalawang isip ka na. Tutuloy ko ba o hindi? Ay mahirap yung ganyan pagkasubo. Yung bang, hala, na-print na ang mga imbitasyon, na-distribute na. O hindi ba? Mabigat sa kalooban. Alam niyo yung napasubo ka sa mga sinasabi o napasubo ka dahil nadulas ang iyong bibig, yan, isang malaking kabigatan sa ating kalooban. Isa pa pong nagbibigay bigat sa atin na dapat nating ma-identify is yung overwhelming load of responsibilities. Mga pananagutan na sobrang dami na hindi mo na kayang panagutan, mga responsibilidad sa buhay. Nakakapagpabigat po yan ng loob, yung napatong sa iyong balikat ang napakaraming responsibility. May mga responsibility na kahit ba gusto mo o ginusto mo, still, nakakabigat pa rin ng loob yan. Kahit gusto mo. Eh di lalo na yung hindi mo gusto. Tama ba? Nandiyan pa kayo? Kung hindi naman ginusto itong responsibility na ito, napunta na lang bigla sa iyo at lalo namang mabigat kung ayaw mo talaga. Sobrang bigat ang pananagutan na ayaw mo naman, tapos nandyan na. So isa pa na dapat nating makita na nagpapabigat sa atin, pangatlo, yung masyadong maraming commitments, but you only have one body. Meron kaming biroan ng naming mag-asawa. Kwento na aking may bahay, pag daw ang kanyang nanay, sunod-sunod na hinihingi ng mga anak, magkakapatid, sabay-sabay hingi. Ay, ano yung sinasabi? Sige, baratan niyo na ako ng buhay. Totoo naman, di ba? May mga pilit at mga hapit na pamamaraan. Yung talagang pilit na pilit, sagad na sagad, even yung resources mo, pananalapi, maging oras o schedule, kulang na. Yung halos wala ka ng masulingan. Lalo na yung kumagat ka sa isang napakalaking hulugan. Hulugan ng bahay, hulugan ng kotse, hulugan ng kagamitan o anuman. Tapos wala ka ng magastos. No? Even sa iyong personal na pangangailangan. Isang mabigat sa kalooban yan. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Ay di ito pa, yung umuo ka sa napakaraming commitments, napakaraming schedule, tapos isa lang ang katawan mo. Diba? Hindi mo na mahati ang iyong katawan para magawa mo lang lahat ng iyong inuuhan. Mahirap yan. Sagad-sagad, mahirap sa loob, mga babayarin, mga hulugan. Kung baga sa electric pan, palagi number 4. Alam niyo, pagka palagi number 4 ang gamit niyo sa electric pan, in the end yan, mapapagod yan. Tama po ba? Yung una, ang bilis-bilis niya ngayon, parang number 4 na, bagal na. Kasi palagi mo number 4 ginagamit. Parang
kotse na palaging nasa kwarta, hindi ka nagmiminor, dire-diretso, hindi ka na makapigil, nag-overheat tuloy ang makina. Mabigat po yan. Ganyan ang buhay pag hindi natin naintindihan ng mga kabigatan dinadala natin. Number 4, ito pa papabigat sa buhay, conflicting feelings. Yung pagkakaroon ng dalawang loob. Alam niyo yung ibig sabihin? Yung magkasalungat na loobin. Parehong gusto mo, yun nga lang, magkasalungat. Gusto mo yung kaliwa, gusto mo rin yung kanan. Gusto mo yung taas, gusto mo rin yung baba. Nahahati tuloy yung loob mo dun sa tama at dun sa mali. Yung bang nag-aagawa ng iyong atensyon, yung gusto mo at versus yung ayaw mo. Alam nyo itong mga binabanggit ko, litong-lito na ang marami between good and better. Yan, mga minamahal, mahirap talaga iproseso sapagkat nagpapabigat ng loob. Sabihin mo uli sa iyong katabi, ingat tayo. Romans 7:19 hanggang 20. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Naku, napakabigat sa loob po yan. Yung alam mo ng tama, gusto mong gawin ng tama, pero in the end, ang ginagawa mo pa rin ay mali. Mabigat po yan sa loob. Panglima, na nagpapabigat sa buhay, yung nilalabanan mo yung sarili mong kalooban. Alam niyo ba yan? Ha? Romans 14:33. Sabi, ngunit ang sinumang kumakain, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ay nagkakasala, sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniwala. Take note. Ang paggawa ng anuman na labag sa sariling paniwala ay kasalanan. Wow, hindi natin namamalayan yan, no? Pinag-uusapan po dito yung mga pagkain na bawal at hindi. So naniniwala ka na bawal, pero kinain mo pa rin. Kasalanan yun. Sabi mo sa iyong katabi, kasalanan niya. Alam mo ng bawal, kinain mo pa rin. So nilabanan mo yung iyong kalooban. O kaya, ang paniwala mo, hindi naman bawal, tapos kinain mo dahil hindi mo kinain sapagkat may nagsabing bawal, ganun din yun, nilabag mo pa rin yung sarili mong paniwala. Nahahati ka, hindi ka buo. James 1:18, a double-minded man is unstable in all his ways. Remember, ang gusto ng ating Panginoon Diyos, tayo ay buo. Gusto ng Lord, buo ang ating loob. Remember, tayo ay isa, at ang tema ng pagiging isa ay napakahalaga sa Biblia. God puts a lot of premium on the theme of oneness and unity. Remember, sabi ng ating Panginoon, Jesus said, I and the Father are one. You are one with me, therefore you are one with the Father. So ayaw ng Lord na nahahati tayo lagi. Pati yung pananalig natin, ayaw niya na kalahati. Di ba? Sabi ng Matthew, you cannot serve two masters. Hindi pwedeng hati. Pag linggo kay Lord, pagka ordinary days, hindi ka kay Lord. Ayaw ni Lord yun. Wala ka daw mapapala kung hati ang iyong pananalig. Mabigat yung hati. Kaya kung anuman ang humahati sa iyong buhay, mga minamahal,
habang may pagkakataon at habang may panahon, magpasya ka. Hindi pwedeng hati lagi ang ating buhay. Alam niyo ba merong gusto na hati ang pag-ibig? Lalong hindi pwede sa mga may asawa na mahal mong asawa mo tapos meron kang mahal na iba. Bawal yon. Sabi mo sa ko tabi, bawal yan. At lalong hindi maganda kung ikay binata, nanliligaw ka, pinopormahan mo na yung isa, tapos may kasabay ka pang ibang pinopormahan. Ay, nako. Bad yan. Nagpapabigat ng loob yan, maniwala kayo. Tanong, what are the things that lighten the heart? Meron lamang tayong isang tatalakayin na gusto kong namnamin nating lahat to follow yung mga susunod. Kasi napakahalaga po ito para gumang ang buhay in the midst of crisis. Ano yung heart lighteners? Ano po ang mga magpapagaang ng loob? Tandaan po natin, kalooban ng Panginoong Hesus sa kanyang mga anak na magaang ang loob, magaang ang pansan, yan ang blessing na dala niya nung nagpunta siya dito sa lupa. Kung ikaw ay na kay Kristo na, tapos ang bigat-bigat pa rin ng loob mo, aba, meron kang dapat gawin. Sabihin mo sa iyong katabi, meron kang dapat gawin. You know why? Kasi hindi ka nagkakaroon ng benepisyo ng gusto ng Panginoong Hesus na maranasan mo yung buhay na gumagaang ang loob. Normal tayo na bibigatan ng loob. Sabi nga, wala exempted. Pero ayaw ng Lord na nagtatampisaw, nabababad, nalulunod tayo sa kabigatan ng loob sapagkat ang pagdadala ng blessing ng Lord nung nagpunta sa lupa ay bigyan niya tayo ng kagaangan ng loob. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? Naalala niyo ba ang sinabi ng Lord sa Matthew 11:29? Basahin natin lahat ulit. Ready, go. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest in your soul. Oh, what a promise. Kunin niyo wika ang aking pamatok. Yoke, yung nilalagay sa baka. Alam niyo yun? Yung parang dalawang kahoy na ilalagay dito. Kunin niyo wika ang pamatok at mag-aral kayo sa akin. Yan ang sinabi ng Panginoon. Kunin ang aking pamatok. Alam niyo ang madalas na naririnig nating paliwanag dito. Everybody listen carefully. Ang madalas natin naririnig ng mga preaching dito na siya, si Jesus, parang baka, siya yung nasa isang gilid at tayo parang isang baka na nasa kabilang gilid. Tama ba? Yan ang madalas nating naririnig na preaching. Siya yung ating kapareha sa pamatok. Siya rin ang humihila kasama natin. Ay magandang larawan yan. In fact, meron talagang turo sa Bible na tayo'y lumalakad kasama ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pero, sabi mo sa iyo katabi, pero, bakit? In a strict sense of interpretation, mga minamahal, kung i-analyze niyong maigi, listen, mas ang makikita po ninyo, ibig niyang sabihin sa take my yoke ay ito. Ipasakop niyo ang inyong buhay sa aking kapangyarihan. Ang yoke po kasi pagpapasakop. Pagsunod, pag-surrender, kanya ang mga baka, sumusunod niya panalagyan ng yoke. Kung sandali ng master, susunod. So, ang dinadala talaga sa atin na mensahe, take my yoke, pagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon.
Sabihin mo sa iyong katabi, pagpasakop tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Yun. Ipasakop natin ang ating kalooban sa kalooban niya. Ilagay natin ang ating kalooban sa ilalim ng kalooban ni Kristo. Yan ang simbolo ng take my yoke na sinasabi ng ating Panginoon. Maraming naniniwala na ang pahinga ay nakakamit sa pamamagitan ng pagtanggal ng yoke. Kasi wika, pahinga na yung baka, natapos na ang buong araw, nagtrabaho siya, so tatanggalin na yun, magpapahinga na siya. Yun ang paniwala ng marami. Ang pagpapahinga pag tinanggal yung yoke. Pero listen mga minamahal. Ang sinabi ng Lord, gusto niyo makahanap ng pahinga? Suotin ninyo, take my yoke. Hindi tatanggalin. Sabi mo sa iyong katabi, isuot mo yung yoke. Dagdagan mo pa, huwag tanggalin. Yes, mga kapatid. Yan ang isa sa paradox ng Biblia. Makakasumpong ka ng kapahingahan ng kaluluwa pag ilalagay mo ang iyong kalooban sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. So, ang principle number 1, anong magandang buhay sa kabila ng may krisis para hindi tayo mabigatan? Sulat niyo. Gusto niyo ng kapahingahan? Put on the yoke. Okay? Hindi tatanggalin ang pamatok, instead isusuot ang pamatok. Naroroon ang kapahingahan. Everybody, listen carefully. Hindi ito pahinga mula sa paglilingkod. Ito ay pahinga sa gitna ng paglilingkod. See the difference? Ang paniwala ng marami, papahinga na yung baka dahil tapos na nagtrabaho, tatanggalin na yung yoke. Pero kay Jesus, hindi. Habang nagtatrabaho, doon ka mapapahinga. Amazing. Ito ay kakaibang pahinga na makakamit natin mga minamahal sa pamamagitan ng pagsuot, pagpapailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang gusto sabihin ng Lord sa atin sa madaling salita, sa sandaling tanggalin mo ang pamatok, time yan kinukuha mo ang pasanin. Kapag ka tinanggal mo ang pamatok, ikaw ay nalalagay sa pasanin. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kunin ninyo ang aking pamatok. Magpatuloy kayo sa paglilingkod sa akin. Makakasumpong kayo ng kapahingahan habang kayo nagtatrabaho. Makakasumpong kayo ng kapahingahan habang nagsisilbi kayo sa akin. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Sino po dito ang nakapagpalipad ng saranggola kahit nung bata pa? Pakitaas ang kamay. Yeah, halos lahat tayo. Wala naman siguro, no? Boka-boka. Parang kayo ng boka-boka. Sabi na, ano yung boka-boka? Hindi nyo na inaabot yun. Panahon natin yun, bro. Boka-boka. Okay. Ang saranggola, mga minamahal, nakakabit sa lubid na may sapat na hangin, matayog ang lipad. Tama? Halimbawang ang saranggola ay nag-isip at nagsabi sa kanyang sarili, kung makaalis kaya ako sa lubid na ito at makapahinga, dahil nakakapagod na yung kakatangtang. Alam niyo yung tangtang? Tangtangin mo. Hindi mura yun. Yung pag, yun eh, ganun yun. Tangtang ang tawag doon eh. Ano kaya nagsalitang saranggola? Pagod na ako kakatangtang. Gusto ko nang makakawala sa lubid.
At nalagot nga ang lubid. Tanong, ano nangyari sa saranggola? Lumipad ba siya lalo na mas maganda? Babagsak siya. Tama? Listen. Subukan mong tumigil sa paglilingkod, mas lalo kang manghihina. Malalayo ka pa nga sa Panginoon. Alam niyo, ang dami ko na po nakausap, hindi ko na humabilang. Medyo madamdamin kasi hindi nila nare-realize. Ang dami ko nang nakausap na naabuso ang salitang, Pastor, pahinga lang muna ako sa ministry. You know what happened? 5 years na, 10 years na, hindi na makabalik sa ministry. Naintindihan niya? Ang dami nag-aakala, pag tinanggal yung yoke, mapapahinga. Ang dami nag-aakala, tapos na maghapon, tapos na tanggalin na yung yoke, magpahinga na. Pero ang teachings ni Jesus, gusto mong pahinga? Take my yoke. Huwag mo alisin. The moment na inalis mo yung yoke, dun lalo bibigat ang paglilingkod. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Yan, mga minamahal, ang sekreto ng magang nabuhay na paglilingkod sa Lord kahit may krisis sa paligid. Akala mo lang mabigat ang paglilingkod dahil maraming oposisyon? Akala mo lang mabigat ang paglilingkod dahil maraming pagsubok? Akala mo lang mabigat ang paglilingkod dahil maraming problema? What you don't understand sa sinasabi ng Lord, sa kabila na, sige, marami nga nagpapabigat. Ang hindi mo naintindihan, pag inalis mo yung yoke, mas lalo kang bibigat. Pangako ng Lord. Yung verse, basahin yung mahigi. Sabi ng Galatians, so let's not get tired of doing what is good. At just at the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Wow. Gusto mo bang maging magaang ang buhay? Gusto mo bang alisin ang mga pasanin? Isuot mo yung pamatok. Magpatuloy. Magpatuloy, mga kapatid. Kasi sa aking personal na karanasan, mas lalo ka palang magkakaroon ng strength kung pinipili mo na magpatuloy kahit may crisis. Kasi yung pagpapatuloy ay pagsunod at pagsurrender. Again, yoke is a symbol of obedience and surrender. Pagpapailalim, pagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Mas doon mo makikita yung may nagbubuhat ng totoo nung dinadala mong kabigatan dahil sumusunod ka, nagpapailalim ka sa kanyang kapangyarihan. Amen? Hindi yung ikaw ang magbubuhat kasi pag ikaw nagbuhat, madadapa ka lang. Mas masarap yung si Lord, take my yoke. Meron pa eh. Basahin natin yung verse. Dito na tayo magwawakas. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ang ganda niyan, text na yan, mga kapatid.
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. I like yung verse 30. Huwag niyo mapalampas yung verse 30. Anong sabi? For my yoke is easy, and my burden is light. Tayo na tayo. Ay, kanta natin. Meron na sa ano. Sino pwede mag-lead? Hana. Hana, tawagin ko si Hana. Ano? Pagtalunan. Si. I sent it in the GC. Hilingan ko si Sister Hana para pagtalunan, para i-lead tayo sa You Alone na awit. Meditate natin ang message ng song. For the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart, so with all my heart, I worship, I worship, and unto you I sing. and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we don't deserve all worship this day. Father, we love you, and we worship you this day. You are the peace. You are the peace that guards my heart. That guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all our heart, so with all my heart, I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. We worship you. Amen. Lord, salamat sa napakagandang mensahe mo sa amin ngayong umaga. Hindi naman lingid sa iyo na talagang ang dinaranas ng buong mundo ngayon ay crisis. Ay bukod pa dyan, meron pa kaming kani-kaniyang mga kabigatan.
ay salamat sa iyong salita na ibig mo kaming bigyan ng kagaangan ng loob. Kung matututunan naming alamin ang iyong prinsipyo, ang iyong itinuturo, na hindi pala makukuha ang pahinga sa pagtigil, sa halip makukuha sa pagpapatuloy ng paglilingkod, na kahit pa may mga crisis, problema, pagtubok, opposition, persecution, ay dapat lamang namin gagawin, papailalim lamang namin ito sa iyong kapangyarihan. Doon namin masusumpungan ang tunay na kapahingahan at kagaangan. Marahil kanya itong mensahe mo, Lord, kasi meron kang gustong bigyang kagaangan ng loob sa aming kalagitnaan. Oh Lord, abutin mo kami. Pagaangin mo ang aming mga daladala sa aming mga puso at isipan. Bigyan mo kami ng rest sa aming soul, rest sa aming mind. Gusto ka naming patuloy pagtiwalaan. Mga minamahal, bago tayo magpatuloy, nais kong ibukas ang pagkakataong personal niyong makausap ang ating Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyo ilapit. Ano man po yan, halika kayo, sama-sama nating ipagkatiwala sa Panginoon. Pailalim tayo sa Kanyang kapangyarihan. Take my yoke, sabi ng Lord, for my yoke is easy. Nandun ang tunay na kapahingahan. Siguro, mapapagod ka dahil sa nakikita mo na mga problema. Why not continue to trust God? Nasa Kanya ang tunay na kagaangan. Nasa Kanya ang tunay na kapahingahan. Maya-may magpapartake tayo sa Lord's table. Di ba maganda bago tayo mag-Lord's table ay naibigay muna natin lahat-lahat sa ating Panginoon. So minsan pa, wait sa atin ang ating worship leader. Sa inyong gusto lumapit at manalangin, makiran lang kayo sa inyong kinatatayuan. Dali kayo, sama-sama tayong kausapin natin ng Panginoon. Kayo mga lumapit, sige lang, pray lang po. At sa inyong gustong lumapit, dali kayo. Pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. Okay? Sige po. Pangunahan tayo muli ng ating worship leader. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. Hindi na po tayo aawit. Pakinggan na lamang natin ang tugtog. Sige lang po, kausapin niyo lang ang Panginoon.
Panginoon, maraming salamat po. Sakto, Lord. Ang mensahe mo ay abot na abot sa aming pangangailangan sa mga oras na ito. Narito ang iyong mga anak. Ano man ang mga binabanggit, nilalagay sa iyong paanan, tanggapin na nawa ng bawat isa yung kagaangan ng loob. Kapayapaan na pinapangako mo sa iyong mga anak. Akapin mo, Lord. Heal mo yung mga na-hurt. Palakasin yung nadapa. Ibangon ang nanghihina, O God. Palakasin mo. Palakasin mo. Salamat sa precious word na siyang pagkain sa aming kaluluwa. Ay magsimulang muli ang bagong paglilingkod sapagat kami napagtibay ng iyong banal na salita. Sa lahat ng mga handog na buhay, ikaw maluwalhati, ikaw madakila, sapagat ito ang aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Hesus. Amen.